Muling nagsalita si Pasig City Mayor Vico Soto tungkol sa lumalaganap na kultura ng pagbibigay pansin at paghanga sa mga kwentong biglang pagyaman, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Soto, nagiging normal at tinatanggap ng lipunan ang ganitong uri ng pagpapakita ng marangyang pamumuhay kahit hindi malinaw kung saan nagmula ang yaman. Para sa kanya, hindi masama ang pagiging mayaman, ngunit dapat laging isaalang-alang kung paano ito nakamtan o nakuha. Sa isang talumpati, sinabi ni Soto na ang mga kamag-anak ng contractors na may kaugnayan sa malalaking proyekto ng Department of Public Works and Highways tulad ng flood control programs ay hindi dapat nagpapakita ng marangyang pamumuhay na tila ipinagyayabang pa. Binigyang diin niya na kung ang mga pamilya ng contractors ay nagpo-post ng mamahaling sasakyan at magagarbong bakasyon sa social media, hindi ito dapat tingnan bilang inspirasyon. Sa halip, kailangan natin itong gawing hindi normal at hindi kapuri-puri. Idinagdag pa ng alkalde na ang paglilingkod sa bayan ay nakabatay sa katapatan at responsibilidad. Anumang pagpapakita ng sobrang yaman, lalo na kung ito ay konektado sa mga kontrata ng pamahalaan, ay nagdudulot lamang ng pagkasira ng tiwala ng taumbayan. Ayon kay Soto, tungkulin ng mga opisyal at kaakibat nila na ipakita ang dignidad, hindi ang paghanga sa mga lifestyle na maaaring hindi naaayon sa patas na paraan ng pag-unlad. Inihambing din ng alkalde ang kasalukuyang kalakaran sa nakaraan. Sinabi niya na dati, ang mga tampok sa mga magazine tungkol sa tahanan ng mga kilalang personalidad ay bihira at kalimitan ay bunga ng matagal na pagsusumikap. Noon ang pagbubukas ng kanilang tahanan para ipakita sa publiko ay may kasamang dalangin. Ngunit sa ngayon, mabilis na umuusbong ang ilang pamilya na konektado sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya't maraming nagtatanong kung fair nga bang nakuha ang kanilang tinatamasang karangyaan ngayon. Dahil dito, ikinonekta ng marami ang pahayag ni Soto sa ilang media features na naging viral kamakailan. Kabilang dito sina Corina at Julius na nagpakita ng kwento ng mga individual na may kaugnayan sa malalaking proyekto. Sa isa sa mga feature, ipinakita ang marangyang pamumuhay ng isang pamilya na konektado sa public works, mga mansyon at koleksyon ng mamahaling sasakyan. Sa halip na humanga, marami ang nagtanong kung paano napakadali nilang naabot ang ganoong antas ng yaman. Nabanggit din sa mga online discussion ang pangalan ng isang personalidad na nagpakita rin ng kwentong biglang pag-angat sa buhay at mas lalo nitong pinainit ang usapan tungkol sa malinaw na linya sa pagitan ng tunay na tagumpay at posibleng hindi fair na pagyaman. Sa mga oras na nagsalita ang alkalde, dala ng kanyang reputasyon bilang tapat na lingkod bayan, mas tumibay ang bigat ng kanyang pahayag. May mga nagsabi na ang ilang media personalities ay maaring nagbibigay ng kredibilidad sa mga kwentong hindi nagpapakita ng tamang ehemplo, kundi lalo pang nagpapalaganap ng maling pamantayan ng tagumpay. Sa ngayon, mga kapupong ay nagpapatuloy ang investigasyon sa national level tungkol sa ilang flood control projects ng DPWH. Lumabas sa mga ulat na may kontratang posibleng overpriced o hindi natapos at maliit lamang na bahagi ng pondo ang tunay na napunta sa aktual na proyekto. Lalo nitong na-focus ang atensyon sa ilang contractors at kanilang pamilya na namumuhay ng marangya habang may mga proyektong naiwan. Anyway, mga kapupong, malinaw ang mensahe ni Mayor Vico Soto. Huwag gawing normal ang biglaang pagyaman, lalo na kung ito ay konektado sa pondo ng bayan. Ang dapat pahalagahan at gawing inspirasyon ng bawat Pilipino ay ang mga kwento ng pagsusumikap, katapatan at makabuluhang serbisyo, hindi ang mga palabas ng agarang karangyaan. Sa mga nakalipas na linggo, naging usap-usapan sa publiko ang mga larawan at video na ipinapakita ang marangyang pamumuhay ng ilang kamag-anak ng mga negosyanteng konektado sa mga kontrata ng pamahalaan. May mga kaanak ng mga kontraktor na nagbahagi ng kanilang paglalakbay, mamahaling sasakyan at mga branded na kagamitan. Agad itong napansin ni Mayor Vico Soto at nagsalita siya ng direkta tungkol dito. Sinabi ni Mayor Soto na hindi dapat hangaan ang ganong pagpapakita ng yaman. Ayon sa kanya, gawin nating hindi komportable. Gawin nating hindi ito isang bagay na nakaka-inspire. Ipinaliwanag niya na kailangang kilalanin ng mga tao kung kailan hindi na naaangkop ang ganong uri ng pagpapakita, lalo na kung may koneksyon ito sa mga kontratang pinupunduhan ng gobyerno. Para sa kanya, hindi ang pagkakaroon ng yaman ang issue, kundi kung paano ito ipinapakita at ano ang kahulugan nito. Dagdag pa niya,
Walang masama kung mayaman kung galing ito sa tapat na paraan. Pero kung may kinalaman ito sa mga proyektong galing sa buwis ng tao, dapat mas maging mapanuri ang lahat. Itinuro rin ng alkalde na marami na ang nasanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, nagiging tila normal ito. Binalaan niya na kung magpapatuloy ang ganitong pananaw, mas lalong tatatag ang kultura ng pagtanggap sa hindi ka nais-nais na gawain. Kung gusto nila ng atensyon, ibigay natin, pero hindi paghanga, diin niya. Nagbigay rin ng paalala ang ilang pambansang opisyal. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino ay nanawagan sa mga Pilipino na huwag gawing huwaran ang pagyayabang ng sobra-sobrang kayamanan. Sinabi niya na kung may kinalaman ito sa pundo ng bayan, tungkulin ng mga mamamayan na maningil ng pananagutan. Dagdag pa ni Tolentino, ang sobrang paghanga sa labis na luho ay maaring magbago ng pananaw ng kabataan na baka isipin nilang mas madaling magpayaman sa maling paraan kaysa sa masipag at tapat na gawain. Kasabay nito, iginiit ni Mayor Soto ang transparency sa mga proyekto ng flood control sa lungsod. Inihayag niya na humiling ang kanyang opisina sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga dokumentong para suriin kung maayos ba ang disenyo at implementasyon ng mga proyekto. Binigyang diin niya na mahalagang may access ang lokal na pamahalaan sa impormasyon upang masiguro na ang mga proyekto ay nakatutugon sa pangangailangan ng komunidad. Dagdag pa niya, karapatan ng mga residente ng Pasig na malaman kung paano ginagamit ang pondo ng bayan, lalo na sa mga programang layong protektahan sila laban sa pagbaha. Sa paglalapat ng dalawang isyu, ang pagpapakita ng luho at ang pangangailangan ng transparency, itinuro ni Soto ang mas malaking usapin. Kung paano hinuhubog ng lipunan ang mga bagay na tinatanggap bilang tama. Ipinaliwanag niya na bawat isa ay may papel sa paghubog ng normal na pananaw. Kahit hindi direktang nakikinabang ang mga tao, may mga pagkakataong nagiging bahagi sila ng problema dahil sa pagtanggap o pananahimik. Ang pagkilala rito ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Nilinaw muli ng alkalde na hindi masama ang maging mayaman kung galing ito sa tapat at malinaw na paraan. Ngunit kung ang marangyang pamumuhay ay hayagang ipinapakita ng mga may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan, dapat itong maging dahilan para magtanong, ano ang ipinagdiriwang at para kanino? Para sa kanya, hindi lamang ito usapin ng pamamahala, kundi pati kultura. Kung hihinto ang mga tao sa paghanga sa ganitong gawain at sa halip ay makita ito bilang paalala ng mga dapat itama, saka lamang makakamtan ang tunay na pananagutan. Sa kanyang mga pahayag, umaasa si Mayor Vico Soto na mahihikayat ang mga mamamayan na pahalagahan ang integridad kaysa sa panlabas na anyo at tiyakin na ang tiwala ng publiko ay napoprotektahan sa pamamagitan ng transparency at malinaw na aksyon. Actually, interesting itong article na kumalat kanina. At bakit interesting ito? Well, to summarize this article na ipinost rin sa mga Facebook pages, sinasabing ang pagsibak kay Torre ay posible daw sa hindi nito pagpayag na pagpirma ng isang dokumento. At ano itong dokumento na ito? Well, ayon lang naman sa nasabing article, ay ito ay patungkol sa additional 8 bilyong piso na funding para sa pagbili ng armas para sa mga kapulisan. Na ayon naman dyan sa post ay di umano'y hindi pumayag si Torre. Na dahil daw dyan sa hindi pagpirma ni Torre, dyan daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng DILG. Well, interesting, di ba? Anyway, kung ito man ang katotohanan lumalabas na parang ang gusto ni Torre ay maiwasan ang posibleng corruption kung pipirma siya dun sa di umano'y additional 8 bilyong piso. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit hindi na rin nagreklamo pa si Torre sa ginawang pagsibak sa kanya? Pero ang pinakamalaking tanong sino ba talaga ang nasa likod o sino ba talaga ang tunay na nakisawsaw patungkol sa issue na ito? Anyway, kung meron man correction patungkol sa aking mga nasabi, please correct me if I'm wrong na lang ha. At ito pa yung iba pang balita. Sa mga nagdaang araw, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbago sa pamunuan ng pambansang pulisya. Ang dating pinuno ng PNP, si General Nicolas Torre, ay tinanggal sa kaniyang pwesto matapos lumabas ang isang opisyal na abiso na pirmado noong Agosto 25. Kinabukasan, agad na itinalaga ang bagong pansamantalang pinuno. Si General Jose Melencio Nartates Jr. ang humalili bilang officer in charge upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng ahensya. Bagamat mabilis ang naging pagbabago,
Tiniyak ng mga opisyal na hindi ito magdudulot ng anumang kaguluhan sa loob ng pambansang pulisya. Ayon sa kanila, tinanggap ni General Torre ang desisyon ng may respeto at maayos na pakikitungo. Pinuri rin ang kaniyang naging kontribusyon sa panahon ng kaniyang panunungkulan. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Claire Castro na may alok na ibang posisyon sa pamahalaan para kay General Torre. Hindi pa isinasa publiko ang detalye tungkol dito, ngunit malinaw na ito ay opisyal na inihain ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Castro na nakadepende sa magiging pasya ni Torre ang lahat. Kapag siya ay pumayag, saka lamang ilalabas ang kumpletong impormasyon ukol sa bagong pwestong nakalaan para sa kaniya. Mula naman sa ulat ng remate, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga pag-uusap na talaga tungkol sa posibilidad ng reassignment para kay Torre. Gayunman, nilinaw niyang wala pang final na desisyon at nasa general pa rin kung tatanggapin niya ang bagong tungkulin. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ulat, malinaw na ang naging aksyon ay hindi simpleng pagbabago sa liderato. Isa itong paglipat ng isang veteranong pinuno tungo sa panibagong larangan ng paglilingkod. Sa halip na ituring itong pagtatapos, may ihahambing ito sa isang panibagong yugto para kay General Torre na maaaring magbigay daan sa mas malawak na serbisyo publiko. Sa mga oras na pinalitan siya ni General Nartate sa posisyon, pinakita ng gobyerno na ang pangunahing layunin ay manatili ang kaayusan at operasyon ng pambansang pulisya. Nananatili ring bukas ang posibilidad na muling makita si Torre sa isa pang mahalagang pwesto sa gobyerno, isang bagay na hinihintay ng marami kung saan siya muling magsisilbi. Para sa ilan mga kapupong, ang mabilis na palitang ito ay nakakapagtaka, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na bahagi lamang ito ng mas malawak na plano ng administrasyon upang ilagay ang mga tamang tao sa mga angkop na posisyon. Sa ganitong paraan, masisiguro raw na magagamit ang karanasan at kakayahan ng bawat opisyal sa pinakamainam na paraan. Sa ngayon mga kapupong ay tahimik lamang si General Torre tungkol sa kaniyang susunod na hakbang. Hindi pa siya nagbibigay ng malinaw na pahayag ukol sa alok ng Malacanang. Subalit malinaw na nananatili ang respeto ng pamahalaan sa kanya dahil hindi lamang siya tinanggal at iniwan, kundi inalok agad ng isa pang posisyon kung saan magagamit pa rin ang kaniyang kakayahan. Well mga kapupong, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagbabago sa liderato, kundi isang halimbawa kung paano pinapahalagahan ng pamahalaan ang karanasan at serbisyo ng kanilang mga opisyal. Ipinapakita nito na sa kabila ng mabilis na aksyon, ang layunin ay manatiling matatag ang institusyon at mabigyan ng bagong pagkakataon ang mga taong naglaan ng mahabang panahon sa paglilingkod.